Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Good morning! Welcome mga ka-DDS, and we're now on our second airing. Ako po si Mocha Uson, giving you news updates straight from Malacanang. You can also catch us at 738 kHz Radio Pilipinas 1 AM station. At based from our pilot episode kung saan nakapagtala ito ng libo-libong viewers, maraming salamat po sa ating mga ka-DDS sa pagsuporta ng ating pilot episode. At ang dami nagtatanong kung ano ba itong DDS Podcast na marapat lang nabigyan natin ng linaw. Okay, itong DDS Podcast ay hindi lamang para sa mga Duterte diehard supporters. Kung yan ang inaakala ng iba, sumakto lang na ang programang ito stands for Digong Diary Special Podcast. Kaya po DDS. Yan. Kung saan laman nito ang good news hatid ng pamahalaang Duterte kasama ang mga naging activities nito sa buong linggo at ang mga flagship programs and agenda ng Pangulo sa bansa. And these are all to uphold transparency and to widen news dissemination and audience reach, lalo na sa mga kababayan nating mga Pilipinong nakikinig mula sa iba't ibang parte ng mundo. Binabati po natin ang ating mga mahal na OFWs all around the world. Good morning po. At syempre pa, sinamahan din namin ito ng isang radio drama series na hango sa totoong kwento ng pagbabago. At mula sa mga comments from our first airing, marami rin ang natuwa sa ating fancy radio booth. Ayan, napakaganda ng ating radio booth. Pero lingid sa kaalaman ng publiko, itong mga gamit na to ay minana lang naman natin mula sa mga nagdaang administrasyon. Ayan, kaya kung ano po yung meron tayo ngayon, minamaximize po natin yan. In fact, itong DDS Podcast, pinag-usapan nito, pinlano, in 1 week lang, pero tignan nyo, eto na tayo, pangalawang episode na tayo. At bago tayo mag-umpisa, isang mahalagang patnubay mula sa Republic Act 6713. Ano ba ito? Paalala lang daw po. An act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and for other purposes. Sa madaling salita, bawal magmura sa podcast na ito. At uulitin natin to dahil ganito tayo kaseryoso sa ating programa. Okay? So, mabait tayo sa podcast na to. Sa panimula, balikan natin ang mga naging aktibidades ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang linggo. Ito ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. June 1, Huwebes, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mass oath-taking ng nasa 200 league elected officials mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Pinangunahan din ng Pangulo ang Joint Command Conference ng AFP at PNP na ginanap sa Heroes Hall sa Malacanang. Sa parehong araw, nakipagpulong ang Pangulo kay Senator Francis Escudero sa study room ng Malacanang. Kasunod dito ay nakipagpulong naman ang Pangulo kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo. June 2, Huwebes, binisita ni Pangulong Duterte ang 102nd Infantry Brigade sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Tiniyak ng Pangulo na mananalo ang puwersa ng pamahalaan laban sa extremism. Siniguro rin niya sa mga sundalo na magkakaroon sila ng modernong military equipment sa kanyang termino. Dito naman sa extremism, mananalo tayo. We will have losses. Ganun lang talaga ang buhay. Pero sabihin mo matalo kay simple yun. Nakidalamhati ang Pangulo sa pamilya ng napatay na sundalong si Corporal Nilo Donato Jr.
Isa si Corporal Donato sa 10 sundalong nasawi sa Marawi City noong May 31, 2017. June 3, Sabado, nakipagkita si Pangulong Duterte kay MNLF Chairman Nur Miswari sa Presidential Guest House sa Davao City. Dinalaw ni Pangulong Duterte ang mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro City na nakipagbakbakan sa Maute Group sa Marawi. Pinarangalan ng medalya ang bawat sundalo at binigyan ng 100,000 piso na tulong pinansyal. Lumipad din agad ang Pangulo pa Maynila upang personal na makiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa malagim na insidente sa Resorts World, Manila. June 4, Linggo, pinuntahan ng Pangulo ang helicopter carrier na JS Itsumo ng Japan Maritime Self-Defense Force Escort Flotilla 1 sa Subic Bay Port sa Olongapo. Sa talumpati ng Pangulo sa Benito Ebuen Air Base sa Cebu, iginiit niya na hindi siya makikipagnegosasyon sa Maute Group at mga pinaghihinalaang miyembro ng Islamic State. June 6, Martes, kinausap ni Pangulong Duterte ang mga sundalo ng 602nd Brigade sa Camp Lucero sa Carmen, North Cotabato. Binati niya ang matagumpay na joint law enforcement cooperation sa pagitan ng 602nd Brigade at MILF sa pagsupil sa mga miyembro ng BIFF sa lugar. June 7, Miyerkules, binisita ni Pangulong Duterte ang 1st Mechanized Infantry Brigade sa Camp Leono sa Tacurong, Sultan Kudarat. Hinimok ng Pangulo ang mga sundalo na manatiling matatag sa laban kontra terorismo. As we retake the beautiful city of Marawi from the clutches of the enemy, I call upon our troops to remain steadfast in performing their sworn duty to protect our people. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. At para sa episode na ito, sasamahan tayo ni Tourism Secretary Wanda Corazon Tulfo Teo at ni Undersecretary for Public Affairs, Communications and Special Projects Sector, Catherine De Castro. Good morning. Good morning, Sec. Good morning, Mocha. Good morning, Sec. Good morning, Mocha. Good morning, Secretary. Yan. Kamusta naman po ang inyong Sunday morning, Secretary Wanda? Masaya, as usual. At discuss lang po natin yung ating departamento. Kamusta naman po ang daloy ng mga turista sa ating bansa? Any updates po? For the first quarter, which is January, February, and March, nag-increase po tayo ng 10% ang tourist arrivals natin. Meaning yan tumaas as compared to last year. Yun po yung magandang balita. Mas maraming turista ngayon na pumunta sa Pilipinas as compared to last year. Okay. At siguro nakatulong yata dyan yung Miss Universe. Yes, yung pagpunta din ni Presidente sa abroad. And then pag-ikot din namin, nag-ikot ako kasi all over the country, all over the world, all over the places like Europe, ini-invite in Asian countries, ini-invite namin yung mga tour operators, pati media people to come to the Philippines. Kasi ang sinasabi nila, is it safe? Natatakot daw sila, yung mga extrajudicial killing, yung mga ganon. So, I have to tell them na, hindi, it's safe in the Philippines, so come. So, yun ang ginagawa ko. So, pag dilibot ko, pagbalik, medyo nakikita ko na tumataas yung mga, there are bookings. Yung mga lugar na pinuntahan ko, nagkakaroon ng bookings pagbalik. So, yun yung advantage na kung yung isang tourism secretary ang naglilibot. Okay. Siyempre po, hindi po lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kayo po ay ang nakababatang sister po ba ng Tulfo Brothers? Elder sister. Ay, ganun po? Elder ng ni Ben, si Sir Erwin and si Rafi, and younger sister ni Mon. Aba. So, yun ang difference. Ma'am, kasi pag sinabing Tulfo, nako, matapang. Dahil ba kayo ay elder, mas matapang po ba kayo? Hindi, mas matapang yung mga boys. Sa tatlo pong nabanggit nyo na younger brothers nyo, si Sir Erwin, Sir Rafi, si Ben. Si Ben. Sino po yung pinakamakulit sa kanilang tatlo?
Puro sila makulit, pero yung pinaka-love ng mother ko si Erwin. Ay naku, baka magkaroon ng ano, Yung pinaka-love. selos. Pero sino po yung, nung kabataan ba nila, nagbubugbogan sila, nag-aawan? Actually, may first batch, second batch kami. Simon belongs to the first batch. So, meaning yan, ako, yung elder sister ko, and then yung isang brother ko, and then yung younger naman, from Ben going down. So, yung kung Simon, medyo malayo na kay from Erwin, Ben, and Rafi. So, in normal, pag nag-aaway, yung mga ganon. Pero after that, bati na naman ulit. Okay. Ma'am, give us a little background about yourself. Paano po kayo nagsimula na mahilig sa tourism? I started my career, Mocha. I was a flight attendant. I was a flight stewardess. Pagkatapos, when I got married, I stayed in Davao. Doon ako nag-start as nagtayo ako ng travel agency. I became a tour operator. This is for 20 years. I have been in the tourism industry. So, naging presidente ako ng Davao Association of Tour Operators. Naging presidente rin ako ng Davao Association of Travel Agencies. And then, Davao Regional Tourism Council, naging vice president ako. Ay, yung is, I was the president of the National Association of Independent Travel Agencies. This is a nationwide travel organizations composed of many chapters all over the Philippines. And then yung na-establish yung first Tourism Congress, ako yung secretary. So yung aking background sa turismo napakalawak na, Oo nga napakatagal. po. So napakalawak po ng inyong background sa tourism. Dahil yung iba po iniisip nila dahil kaibigan lang po kayo, kaya kayo na-appoint. Ano pong reaction nyo doon? Yun nga ang sinasabi nila, kaya nga naging secretary yan because sila Mondaw, sila Rafi and Erwin, ay hindi nila alam na I have been in Davao for 40 years. So si Presidente, nakilala na niya ako yung passion ko na really promoting Davao. Ang hirap doon i-promote ang Davao dahil syempre, di ba, bombing, tapos may mga kidnapping. During that time, during the worst time ng Davao, I was already there. Active na ako sa turismo. So pag medyo may bombing, nahihirapan na naman kami isel ang Davao. Pag okay na naman, isel na naman. So, ganun yung takbo sa Davao. Forever yung parang walang hinto yung travel advisory. So, napakahirap noon ibenta ang Davao. Pero ngayon, medyo okay na. It's already okay po talaga. So, Secretary, speaking of Davao, Mindanao, paano po ba nakaapekto itong Marawi incident sa turismo sa Mindanao? Actually, yung isang regional director namin sa Cagayan de Oro, yung mga foreigners na pumunta sa Cagayan, sabi na in fact they're even afraid of ISIS rather than martial law. So nung inimpose ang martial law, as business as usual pa rin. May mga turista pa rin pupunta ng Mindanao, Davao, meron pang pupunta siya sa Siargao, Cagayan de Oro, so Camiguin. Of course, reality naman yan, there will always be cancellations. Meron din mga nag-cancel, meron din mga nag-book, meron din magre-rebook once ready na. Kung siguro walang martial law, baka walang cancellations. So yung pag-declare ng martial law, may mga natakot, so nag-cancel sila. Pero they promise to go back once na-lift na daw yung martial law. Okay po, ma'am. At pag-usapan naman natin itong napaka-controversial na Nickelodeon theme park in Coron, Palawan. Okay. Ganito yan, Mocha. I was invited by Pinky Webb sa kanyang program in the Source sa CNN. So, tinanong niya ako, ano yung mga investments na pumasok during your term? Sabi ko, because sa kalilibot mo, ano yung mga na-invite mo na mga investors? Sabi ko, maraming Chinese gusto mag-invest sa mga resorts. Yun ang hiningi ko sa kanila hotels. In fact, meron isang Chinese na, big-time Chinese sa China, he's going to make a theme park. Magtatayo siya ng hotel, resorts, restaurant, airport, seaport. Talagang township ang gagawin niya sa Masbate. Napakalaking project. And then, nabanggit ko rin yung Nickelodeon. Sabi ko, there's also this, yung isang grupo na pumunta sa akin na magtatayo sila ng yung Nickelodeon nga, yung Coron Water Park. Tatayo nila sa Palawan. So, may reaction na, sabi ko, masisira bang corals? Because yung nabanggit sa akin is masisira daw yung corals. Sabi na, ma'am, hindi po dahil yung
yung restaurant and the hotels floating yan. So ang corals naman sa baba. Sabi ko, okay, as long as hindi naman niya masisira, then the project is okay. Nang prinisan sa akin, napakaganda talaga. Apa. So sabi ko sa kanila, we will promote once the project is ready. Pero ang hindi nalaman ng mga tao is hindi kami mag-i-issue ng permit. So hindi po nakasalalay sa departamento Hindi. nyo ang permit, ang approval ng proyektong ito. Ang approval ng proyekto is DNR ang may kanyan and the local government sa Palawan. Sila yung mag-a-approve kasi once sinabi nila go ang project, matutuloy ang project. Okay. Kami naman, pag ready na yung project, we will promote. Yun ang reason na pumunta yung mga investors para sabihin sa amin na kung matuloy ang project, ma'am, can you help us promote? And then they were asking for incentives, yung tax holidays pag natuloy. So yun yung and they thought all the while na ako yung mag-a-approve. And they started, sabi nila, bakit daw pinayagan ko? Sabi ko, hindi naman trabaho ng DOT. Ang mandato namin is to promote once the destination is ready. Pag ready na ang destination, bakit hindi mo i-promote? Pabayaan mo lang ba yan? Maganda ang project, so ipopromote namin. Pero at the end of the day, yung DNR and the local government ang mag-i-issue ng permit kung papayagan sila. Kung hindi naman matuloy ang project, hindi na namin ipopromote. Ganun lang yan kasimple. Kasi kaya po siya naging kontrobersiya dahil syempre po, ang Palawan, ang Coron ay sabi nga ng mga kababayan natin, pinupuntahan ng mga turista dahil sa natural resources, sa magandang kalikasan, at marami talaga ang nagpepetisyon na hindi ito matuloy dahil nga gusto nilang protektahan po yung Coron, Palawan. Kami naman, Mocha, kung talagang masisira ng mga kalikasan, hindi talaga kami papayag yan kasi isa sa mga advokasya namin ay promote talaga ang lugar as long as walang masisira ng mga kalikasan, di ba? Yun din ang kuha namin. So, sa amin is, once the destination is ready, pag okay na, andyan na, tapos na, then ipopromote namin. Sa ngayon, konsepto ang binigay sa amin. So, that was last year na binigay sa amin. So, hindi ko na alam ano na ang status ngayon. So, baka siguro, they could ask DNR, ano na, where is it now? Para malaman nila na hindi talaga kami ang nag-approve niyan. We are only here to promote once ready na. Kumbaga, ayos na, ready na ang isang to. Ayan. So, wag po tayong magalit kay Secretary Wanda Tulfo-Teo dahil po sila ay taga-promote lang. At ang mukhang ang pressure na ito ay sa DENR kay Secretary Simatu. Kung ito ba i-aprobahan nila o hindi. So malamang sa Palawan. Opo, sa DILG, yung local government yung mag-issue ng permit. Sila mag-isa Palawan. So pag in-issue nila ng permit, then matutuloy talaga ang project. Pag natuloy ang project, pag natapos, then ipopromote namin. Ganun lang yung kasimple. Opo. Ayan po. So, Yusekat, thoughts? Ano bang masasabi niyo dito, ma'am? Well, siguro there was something na parang lost in translation lang. Kumbaga, to put it in a nutshell for the secretary, we only come in kapag buo na yung construction. So sana wag naman nila sabihin na pinayagan ng DOT, pinush ng DOT. Wala kaming karapatan mag-push kasi hindi kami ang taga-issue ng approval o ng permit na yun. Ayan, so malinaw na malinaw po. Ang kuhan lang is, present lang sa amin ang konsepto. Then, pinakita sa amin, anong sinabi lang din sa amin na pag once ready na, tulungan mo kami i-sell. Yun lang ang hiningi sa amin. So, yun din ang sinabi ko. But when I saw the project, napakaganda. Okay. So, ma'am, speaking of selling ng projects, ng mga konsepto, ano po ba ang mga proyekto po ngayon ng inyong departamento, Department of Tourism? Sa ngayon, matutuloy yung UNWTO Conference on Statistics, ngayon June 21 to 23. And then, of course, kinausap kami ng Miss Universe na kung pwede, dito na naman din i-held ang Miss Universe sometime in November. Pinag-aaralan pa namin yan, Mocha. Okay. Kung itutuloy ba namin or hindi. And then, next year naman yung Ironman. Okay. Ma'am, pakibigyan nga kami ng background. Ano ba itong UNWTO na ito yung United Nations World Tourism Organization. Magkakaroon kami ng conference on statistics. Paano gagawin ng statistics? So, yung mga ministers all over the world na member ng UNWTO will be here. So, napakaganda nito kasi ito yung time na makikita nila na talagang safe ang Philippines. As sila na mismo yung mga tourism ministers magpo-promote sa lugar natin.
So yun yung advantage ng pagpunta nila dito. At marami na yatang nag-register na mga tourism ministers at mga deputy ministers na pupunta sa Pilipinas. Nanggaling po sa iba't ibang bansa. Iba-ibang bansa. Ayan po. So, malapit na po yan. Malapit na. At Yusek Kat, Yes. para sa mga updates, saan pwedeng makakuha ng mga detalye ang ating mga kababayan? Well, marami tayong mga official social media platforms. For Twitter, pwede nila kaming sundan sa @tourismphl. Meron din kaming official Facebook page sa Department of Tourism Philippines, and meron din kami Instagram na tourism_PHL. So marami kaming mga paraan para kung may mga hinanaing sila o meron sa mga gustong ireklamong mga accommodations, they can get in touch with us through social media na talaga. At mabilis naman namin yung tinutugunan. At meron pang isang usap-usapan sa social media, no? Papalitan nyo na daw ba yung tagline na It's More Fun in the Philippines? Ano Wala ba? pong katotohanan. Napapalitan po namin ng It's More Fun in the Philippines. It's just that meron kaming naisip together with our ad agency na kumbaga bagayin yung ipapalabas namin na bagong commercial para sa Department of Tourism. Ang tagline kasi natin ngayon, yun pa rin ang main slogan, Yes. It's More Fun in the Philippines. Pero sa maraming hindi masyadong naririnig na magandang balita about the Philippines, parang hindi naman yatang tama sabihin na it's more fun in the Philippines. So we kinda decided to come up na isa pang slogan na babagay sa sitwasyon natin ngayon. Gusto natin ihikayat ang mga banyaga na kahit ano man yung naririnig nila sa Pilipinas, why don't they come to the Philippines to experience it for themselves kung ano ngayon ang Pilipinas, how it is to be with Filipinos. Kaya ang gagamitin natin for that ad is experience the Philippines, it's more fun in the Philippines. Yun naman pala. Paglilinaw yan. Kasi pinalabas namin yan noong isang araw sa mga media, inatake na kami kaagad. Alam niyo Without na. understanding. Alam mo yan. Alam ko yan. Alam nating dalawa yan. Ganun yan. Yes, ma'am. So, abangan natin yung UNWTO Conference. and yung posibilidad na Miss Universe po ulit. Sa November, if ever matuloy po yan. Mga last week of November. Pinapag-aralan pa namin Okay. if we will push through with the project. Depende rin sa presidente kung papayag si presidente. Ayan po. So, Yusek Kat, Secretary Wanda, meron pa po ba tayong mga gustong announcements? At meron tayong bagong ad, tama po ba? Yes, yun na nga. Pakita mo. Oo. Ipapalabas natin, ito bang parang premiere o dito unang ipapalabas Sa inyo unang ipapalabas. Ayan, dito po sa ating DDS podcast, ipapalabas ang pinakabagong ad, tourism ad ng Yes. ating mahal na Pilipinas. Definitely. And magiging proud pa sila lalo. Pero the major launching in the major networks will be on June 12, bukas, sa Philippine Independence Day. Ayan po. So, maraming salamat po, Secretary Wanda Tulfo Teo. Maraming salamat mo, Ka. Yusek Kat De Castro. At ngayon, ipi-play na po ba natin yung ating ad from Department of Tourism? Ayan, watch and enjoy. Here, you don't have to see the sun to discover radiance. You don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're seen. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home. At ngayon naman po ay babasa lang tayo ng mga nagpapabate. Hi kay Eileen Amio Lazaro. Hi Mocha, pag-greet naman family ko. RJ, Axel, Aero, and Amber Lazaro. Tsaka pa-help naman kasi till now, di pa rin inaayos harap ng house namin. Yung kanal imbornal, wide open pa din. Nag-email ako sa inyo dati. Bago elections pa lang sira na at nai-report na namin sa barangay, pero wala pa din. Ayan, Eileen Amio Lazaro. Ayan, saan ba itong imbornal at kanal na ito? At
kukulitin natin ng local government dyan at maaaring makahingi din tayo ng tulong. Kaya DPWH Secretary Mark Villar at sana mai-guest din natin siya dito. Okay? Para paayos yung imbornal at kanal dyan sa harap ng bahay nyo. Ibet M. Rin. Boss Mocha Uson Vlog, pabati po ang pinakamamahal kong asawa si Lavenia Cachilarin. God bless and more power. Tagabantay ng anak kong si Nathaniel Cachilarin. At from Allen Ariel and Drina Arieta. Ako po mismo kapabati lang ang anak ko sa Gingoog City, Philippines. Sila Allen at Jenriel and my sister and brothers. Thank you po from Hong Kong. Ayan, hello po sa ating mga mahal na OFWs dyan sa Hong Kong. At ngayon po, speaking of OFWs, meron po tayong mga kausap na taga Doha, Qatar. At itong kaibigan natin na ito ay sikat din na vlogger. Ang pangalan po niya ay J.R. Castillo Dinglasan, a.k.a. Shaboy. Hello, Shaboy. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Anong oras na dyan ngayon sa Qatar? Ngayon umaga. 1:25 p.m. po. Okay, anyway, since ngayon ay 9 a.m. na dito, Sunday, sa Manila, Shaboy, ilang years ka na dyan sa Doha? OFW for 2.5 years, ma'am. Okay. At kailan mo nasimulan ng pagbablog? Meron ka mga nakakatuwang videos? Since ma'am, nung nag-start ako dito is, December 2015, that time nung naho-homesick ako, nakaramdam ako ng homesick. Ano ba yung pinaka nag-viral na video mo, Shaboy? Ma'am, hindi po maganda yung title kasi related po sa Sa pagmamahal. Ay, saan ba? Yung Shabu serye po yun, ma'am. Yung Shabu serye. Yes, ma'am. Okay. Anyways, Shaboy, bakit nga ba naging Shaboy? Kasi po yung meaning po ng Shaboy is kinuha po sa salitang, malalim na salita ng good morning, good vibes, good day. Parang ganun po yung naging trademark ko. Kada umaga raw po, pag nakikita nila yung mga pinopost ko, is nag-good vibes sila, then good morning agad yung masalubong sa kanila. Binansagan nila akong Shaboy. Ayun, okay. O sige, Shaboy, ano bang update dyan sa ating mga OFWs dyan sa Doha, Qatar? Dahil nga sa nangyayaring crisis na ito? Dyan sa Doha, dyan sa Qatar? Ma'am, actually ma'am, talagang hindi naman po talaga crisis yung nangyari. Kasi ang sabi po is nagkaroon daw po ng kakulangan ng supplies ng pagkain dahil nga po yung mga karatig bansa namin na part ng GCC is pinutol na raw po yung ugnayan. Pero tungkol po dun sa supply ng pagkain, ma'am, sa mga goods dito, ma'am, is wala naman pong problema, ma'am. Okay na okay po, ma'am, kung nangyayaring panic buying dito. Siguro, nasabi lang po ng iba na nagkaroon ng panic buying dahil po sa masyadong exaggerated yung ibang broadcasting television network natin na around Philippines, ma'am. Kamusta naman ang kalagayan ng ating mga OFWs dyan sa Doha? Ma'am, actually ma'am, kahapon po, nag-ikot-ikot po kami kasi part po ako ng isang community base dito po sa Qatar na kung tawagin is Balitang Qatar po. Okay. Kasi nag-ikot-ikot po kami sa around the mga supermarket po, then nakita naman po namin na okay naman po, wala naman pong nagpapanik o na tulad ng sinasabi nila sa napapalitaan nila. Okay naman po dito, ma'am, wala namang, parang ganun, chill lang din, parang kalmado lang po lahat. Ayan. Siya nga pala, may latest update po tayo sa DOLE at OWA dahil nga nung una ay nagkaroon ng suspension order sa ating mga OFWs, yung mga newly hired, direct hiring at balik manggagawa. Ang update po niyan ay wala na. Tinanggal na po yung suspension order. Kaya po tuloy-tuloy po ang ating mga OFWs, mga balik manggagawa, at ang mga direct hiring. So wala na pong problema. Hindi ba nangamba ang ating mga OFWs diyan dahil sa itong pangyayari sa karatig bansa diyan? Ma'am, naging nangamba rin po kasi po yung iba po na tulad ng mga nasa bakasyon, ma'am, is nabili po yung flight nila, ma'am. Pero nung after a few days lang naman po, nung mula na nagkaroon ng issue na yon, is nakabalik naman po agad sila dito. Tulad po nung mga nakakilala ko dito na dumating lang po kahapon.
nung isang araw po, okay naman daw po sa atin. Sinabi nila na wala naman daw pong problema. Hindi naman po tayo ganun kaapektado sa mga nangyayari nga daw po. Okay naman po. Shaboy, di ba merong advisory dyan sa Qatar na totoo ba na pinaalis ang mga Egyptians dyan? Pinababalik sa kanilang mga bansa? May balita ka ba? Ma'am, hindi po pwede. Hindi wala po ako sa lugar, ma'am, para magano kasi, ma'am. May mga advice din po kasi, ma'am, dito, ma'am, na hindi kami allowed mag-share ng mga tungkol sa mga ganyang issue. Oo. Hindi kami kasi raw po, parang baka ma-detect po kami sa IP address daw, ma'am. Shaboy, pero may kilala ka bang mga kababayan natin na nagtatrabaho para sa mga Egyptians? Meron ba? Meron po. Yung mga nani po na kaibigan ko, mga nagiging customer namin sa pinagtatrabahoan ko po. Okay. Anyway po, sa ating mga OFWs, wag po kayong mangamba dahil po abalang-abala po ang ating DOLE Secretary Silvestre Bello III na asikasuhin kayo dyan sa inyong mga pangailangan sa Qatar at si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. So, Shaboy, may mensahe ka ba? May mensahe ka ba para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Assurance sa kanila na okay lang ang ating mga kababayan dyan sa Doha, Qatar. Ayun po, para sa lahat po ng mga kababayan natin dyan, sa mga pamilya namin naiwan dyan sa Pilipinas, hindi po kayo dapat mag-alala tungkol sa sitwasyon namin dito. Dahil yung sinasabi po nilang nagkaroon po ng panic buying is hindi po totoo dahil yung supply po naman ng mga goods dito is okay na okay po. Nagkataon lang po siguro na nung nangyari po yung nabalita po yung issue na yon is nagkataon po na sahod. Kaya po syempre ang main priority po natin ng bilhin dito is unang-una pagkain po, di ba? Then bukod po doon is Ramadan po ngayon. Yung mga kapatid nating Muslims nagpa-fasting po yan. Then after ng fasting nila, wala nang ibang gagawin yan kundi kumain ng kumain para magbawi sa ilang oras na pagtitis nila ng gutom nila. Kaya po nagkakaroon po ng ubusan daw po ng supply pero hindi po yun apektado tungkol dun sa nangyaring kakulangan daw po ng supply at ng connection ng ibang nakarating natin dito. Siya nga pala, balikan lang natin yung nalala mo nung nagkita tayo dyan sa Doha, nung nag-state visit si Pangulong Duterte. Kwentuhan lang tayo ng konti ulit doon. Umabot ng di ba, mga 8,000 na mga OFWs natin ng pumunta. Sobra, ma'am. Yun nga po yung sinabi sa akin nung sabi nung gwardiya dun sa Lusail Sport Complex. Why too much people? 6,000 lang daw yung alam nila na pupunta. Tapos kinausap ko, because our president's very famous. Tama. Ganun nila. Opo, dahil po nung kamakailan lamang nagpunta si Pangulong Duterte at ang Duterte team sa Doha, Qatar at ginanap itong PhilCom o yung Filipino Community Gathering sa Lusail Sports Complex. At napakalaki ng sports complex na ito at parang malaking concert yung naganap, Shaboy? Napakadaming Pilipino. Akala ko nandun yung Coldplay. Dinaig pa no? Oo. Alam ko mali ako ng pinuntahan na complex doon pala talaga. After nung matapos nung gathering na yon para sa mga OFWs natin sa Doha, Qatar, may update ka ba? Kamusta naman sila? Natuwang-tuwa ba sila? Na-inspire? Na lumakas ang kanilang loob dahil binisita sila ng Pangulo? Parang yung iba talagang nakikita ko, nag-iiyakan dun sa pag nagsasalita ng mahal nating Pangulo, ma'am. Pati ako, hindi na ako nagkaroon ng interest mag-picture kasi natutula na ako. Sabi ko, ganito pala magsalita ang presidente natin. Talagang sincere, galing sa puso at walang binabasa. Sa tingin mo, bakit kaya may mga kababayan tayo na talagang naiiyak kapag nakikita at narinig si Pangulong Duterte? Kasi kahit saan talaga magpunta si PRRD, mapa-Hong Kong. Kasi kung iba po kasi yung mensahe na galing talaga sa puso at yung sinseridad niya. Talagang hindi talaga scripted Kung ano yung gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Yun naman po talaga yung maganda sa isang tao na kung anong gusto mo, sabihin mo. Kung pangit o maganda yung dating sa ibang tao, sabihin mo. Ganun yung presidente natin talagang
kung magsalita siya, malaman, palabiro, pero talagang ang sarap intindihin ng mga sinasabi niya, ma'am. At totoong Nung nakaraan may nakausap po ako dito na taga Bangladesh na taxi driver, karwa driver din, sinasabi niya, bilib daw siya sa presidente natin kasi ayaw daw magpahawak sa leeg. Gusto niya siya lang yung mag-aano ng bansa natin. Kaya nakakausap ko siya kahapon. Ayan. Maraming salamat sa oras, Shaboy. Sa susunod muli, thank you. Kamusta po dyan sa ating mga OFW sa Qatar? Maraming salamat, ma'am. Ingat po palagi. Thank you. Ayan po, nakausap po natin si Shaboy at okay naman daw po ang kalagayan ng ating mga mahal na OFWs dyan po sa Qatar. Kaya wag po tayong mangangamba at chill lang daw po sila doon. At ngayon naman po, babalikan natin yung ating dulaan. Opo, yung naalala nyo ba si Manuel? At ito po ang hinihintay na natin, inaabangang radio drama series. Ano nga ba ang nangyari kay John? Ano naman ang ikahihinatnan ng pagbabagong buhay ni Manuel? Aray! Tol, okay ka lang? Sarge, tulungan niyo po kaibigan ko. Alalayan niyo siya. Tol, tulungan mo ko. Ayoko sumama sa kanila. Sarge, huwag niyo sasaktan si John. Huwag ka mag-alala. Kami na ang bahala sa kaibigan mo. Kailangan lang namin siyang barilin sa paa dahil nauna siyang nagpaputok at nanlaban. Sarge, sir, huwag niyo po akong isama. Magbabago na ako, pangako. Tol, parang awa mo na. Huwag mong hayaang kunin nila ako. Ayoko sumama sa kanila. John, susunod ako sa presinto. Malma ka lang. Wala silang gagawing masama sa'yo. Dali na siya sa sakyan. Tara na. Manuel! Diyos ko! Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Banji, okay lang ako. Si John, kasama na ng mga pulis. Paano mo na lamang nandito ako? Si Ivan. Si Ivan na nagsabi sa akin na nandito ka. Iniwan ko muna siya kina Emma. Halika na. Umuwi na tayo. Kailangan kong puntahan si John sa presinto. Pag-uwi namin sa bahay, agad kaming nag-ayos ni Vanji para puntahan si John. Lungkot na lungkot ako noong mga panahong yon, Ate Mocha. Hindi ako makapaniwala nga abot sa ganoong kalagayan ang kaibigan ko. Sa kabilang banda, nagpapasalamat ako sa Diyos at tinulungan niya akong magbago. Madalas kaming dumalo kay John sa kulungan mula nang mahuli siya ng mga pulis. Lagi rin namin siyang pinaalalahanan na huwag nang bumalik muli sa pagbibisyo o kaya naman kinukwentuhan ng masasayang pangyayari noong kabataan namin para lalo siyang ma-inspire na ipagpatuloy ang mga ginagawa niya ngayon. Pangako ko sa kanya na paglabas niya ng kulungan, tutulungan ko naman siyang maghanap ng maayos na trabaho. Kamusta, Tol? Mas maganda na itsura mo ngayon kaysa nung huli kaming dumalaw. Okay naman ako, Tol. Eto, medyo nasasanay na nga ako sa buhay dito eh. Alam mo, napakaswerte ko pa nga. Kasi yung mga kakosa ko, ang babait, pati nga yung mga pulis na nagbabantay. Ikaw, Tol, kamusta na kayo? Kamusta na buhay-buhay? Eto, paayos naman ang kita. Maganda sa kumpanyang napasukan ko. Maraming opportunities. Kaya John, magpakabait ka lang at mangyayari rin yan sa'yo. Yung mga nararanasan ko ngayon. Magtiwala ka lang sa Diyos, Tol. Hindi ka niya pababayaan. Salamat. Alam mo, sobrang salamat. Salamat sa lahat ng natulong mo sa akin. Nasa Amerika na ako ngayon, Ate Mocha. Sunuwerte at heto, nagtatrabaho na sa federal government ng Nevada sa Las Vegas. Kasama ko na rin dito ang mag-ina ko. Medyo maraming adjustments dahil iba ang buhay dito kumpara sa Pinas. Pero pag naiisip ko ang pamilya ko at lahat ng pinagdaanan namin, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Sa susunod na uwi ko sa atin, dadalawin kong muli si John. Patuloy kong ipinagdarasal na tuluyan na siyang makapagbagong buhay. Umaasa rin akong marami pang mga kababayan natin ang matutulungan ng gobyerno, lalo na yung mga nalulung sa droga o naging negosyo ang illegal drugs. Natutuwa ako na patuloy ang PNP sa pag-solve ng problemang ito ng bansa natin.
Hanggang dito na lamang, Ate Mocha. More power kay Pangulong Duterte at sa inyong mga opisyal ng pamahalaan natin. Sana kahit paano'y marami ang ma-inspire sa istorya ko. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Manuel. At ayan po ang Dulaang Duterte Special. At si Manuel nga ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabagong buhay. Ang kaibigan niya namang si John ang pilit ding nagbabagong buhay. At sinuwerte nga siya dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Mahirap po talaga yung magkaroon ng kaibigan o kamag-anak na lulong sa droga dahil po pag-addict na, hindi na talaga sila mapipigilan, masasaway. Kaya po para sa mga may kamag-anak po o kaibigan na may problema sa droga, pwede nyo rin pong bisitahin itong Sipag, Simula ng Pag-asa Facebook page. Ito po ay isang non-government organization na tumutulong po sa mga pamilya at mismong sa mga kababayan natin na nalululong sa droga. At meron silang mga programa na para makatulong po. Once again po, bisitahin niyo po Sipag o Simula ng Pag-asa para po matulungan ang ating mga kababayan na may problema po sa addiction sa illegal na droga. Sa susunod, bagong kwento naman ang ating mapapakinggan. Isang kwento ng kagitingan at pagmamahal sa bayan na siguradong ikaaantig ng puso ng bawat taga-subaybay sa ating radio drama series. Sa mga gusto pong mag-share ng kwento ng kanilang pagbabago, just message us at RTVM Facebook page. At dito po muna magtatapos ang ating programang hitik sa impormasyon na sana ay nakapagbigay din ng impormasyon at inspirasyon sa ating lahat. Sa puntong ito, nais ko pong pasalamatan ang RTVM at PCOO. At para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo po kaming sundan sa PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Sa inyong lahat po na nakatutok ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, ako po si Mocha Uson at ito ang Digong Diaries Special Podcast. Maraming salamat po. Mula sa palasyo, Straight from the palace. two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.